kayo po. Taas po natin ating dalawang kamay bilang pagsuko. Napakagaling sa banal na Espiritu sa dakong lugar na ito.
praise the Lord. That means walang humpay na papuri yun. Amen? Parapak po sa ating Diyos sa buhay. Yung walang humpay papuri sa ating Diyos. Praise the Lord. Napakakakila ng ating Panginoon. Amen? Sa napakaraming mga patotoo na tayo narinig at sa ating mga buhay patotoo, talagang masasabi natin na buhay na buhay. Buhay na buhay si Jesus. Amen? Saglit po natin itaas sa ating mga kamay. Ito po ay hindi isang utos, kundi isa po itong gabay. Sapagkat ito po yung nais ng Panginoon na itaas sa ating mga kamay bilang tanda ng pagsuko. At higit sa lahat sa panahon sa walang ipan na epical na tinataas ni Moises. Yes, Moises sa kanyang kamay na nanalo sila sa laban. So, ang gusto ko natin na manalo tayo sa laban ng ating buhay dahil ito natin itataas sa ating kamay sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah. Lahat ng mga uri ko pang gawin para sa iyo. Gawin mo kami karapat-dapat. Makinig, karapat-dapat magsalita, karapat-dapat umawi, karapat-dapat nagulungkot para sa iyo, Diyos. Ikakila ka, Diyos. Ikakila ng pag-ibig mo. Inilay ang buhay dahil sa sala ko. Inuman sa dilim,
teacher na inyong pinadala sa lugar na ito, Panginoon, ang mga salita na mamumutawi sa kanyang labi ay inyo pong pangunahan at nawa po ito ay makabless sa sinong mga kapanginig na inulat na salita. Ano po ang mga panalangin ay inilalapit namin sa inyo at inaangkipulan ng mga ito. Ito po ang aming sakot na namin sa iyo banal na pangalan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen po at para sa gabi ito, nalako na tayo sa pakikinig ng banal na salita ng ating Lord Saday. At ang gagamitin, ating kapatid from PFCC Rizal 21, Brother Chico Agravante. El Shaddai, El Shaddai,
Diyos na makapangyarihan, sa gabi ito aming pinapasalamatan ang iyong kabutihan. Ang iyong gabay at protection sa amin sa araw-araw, oras-oras, minuto. Panginoon, muli po kaming dumating sa napakagandang oras ng aming buhay, sa napakagandang pagkakataon na walang iba kundi ang ikaw ay sangkahin at papurihan. Salamat Panginoon sapagkat ikaw ay nagbigay ng hangad sa amin para ikaw ay aming patuloy na sangkahin. Hindi mo namin kayang gawin ang mga bagay na ito kung wala ang tulong at iyong Espiritu pala na siya gumagabay. Sa gabi ito, bigyan mo kami ng ibayong karunungan, ng ibayong lakas, upang unawaan po namin ang iyong mga salita. Huwag mong hayaan kami na patuloy daigin ng mga kabalisahan, ng mga pagalilangan at takot sa buhay, pagkus manahan kami sa iyong mga salita. Sa bawat isa na pa rito may dala-dalang problema, kung meron man mga kabigatan, suliranin, naniniwala kami na bago kami maghiwalay sa galing itong pangsamantala, taglay namin ang katagumpayan na nanggagaling sa iyo. Panginoon, ang tingin po namin ang 100% ng tagumpay. Sa pangalan ni Jesus, say Amen. 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 Sa kanya naman, ang natin sa Tusan Amen. Purihin ang Panginoon.
Handa na ba kayo makinig? Atin pong ihanda ang ating puso sa mensahe ng Panginoon ayon kay San Juan chapter 10 verse 11 to 18. Sumayin lahat ang Panginoon. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong tupa. Iniwan niya ang mga tupa, kalibhasa ay hindi siya nagmamahal sa mga ito. Ako ang mabuting pastol. Kilala ko ang aking mga tupa at kilala rin nila. Tulad ng pagkilala ng Ama sa akin at ng pagkilala ko sa Ama. Iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang mga tupa na hindi bahagi ng tulungan na ito. Kailangan kumakain sila at sila ay makinig sa aking tinig. Sa gayon, magkakaroon ng isang tawag ng pastol. Ito rin ang ibig sabihin ng sinabi ni Jesus. Mayroon akong ibang mga tupa na hindi bahagi ng tulungan na ito. Kailangan kumakain sila at sila ay makikinig sa aking tinig. Sa gayon, magkakaroon ng isang tawag at isang pastor. Dahil mahal ako ng aking Ama, ibinibigay ko ang aking buhay, ngunit ipinabalik ko rin ito. Walang makapag-aangkin ng aking buhay, maliban sa akin mismo. Ito ang utos ng aking Ama sa akin. Ito ang dahilan kung bakit binibigay ako ng aking Ama. Walang makapag-aalis o makapag-aagaw ng aking buhay sa akin. Ito ang utos ng aking Ama sa akin. Mga magulang, mga kapatid, mga lingkod ni Yahweh El Shaddai, ito po ang magandang balita ng ating kaligtasan. Muli natin purihin si Yahweh El Shaddai, yung palakpak na pinagpalan ng Panginoon. Bago kayo mo ako, harapin mo ang iyong katabi, sabihin mo kapatid, bago ka mo ako, ilagay mo sa isip mo, sa puso mo, na answer prayer mo na. Amen? Amen? Amen. Sino ang answered prayer na itaas ang kamay? Yung answered prayer na umuwi. Joke lang yan, ha? Pwede na po kayo makaupo sa presensya ng Panginoon. Brother lang po, hindi father. It's okay. Sa gabi ito, kumusta na kayo? Amen. We are always blessed. Amen? Sa gabi ito, mga kapatid, isa na namang mensahe ng Panginoon na nagpapakita sa ating lahat na kahit kailan hindi niya tayo iiwanan. Hindi niya tayo iniwan at hindi niya tayo iiwan. Amen ba? Sapagkat ang Diyos natin ay Diyos na ating pastor. Siya ang tagapag-alaga, siya ang ating gabay sa mundo ito at maging patungo sa buhay na walang hanggan. Amen ba? Nakaranas na ba kayo na kayo ay maligaw sa isang lugar o ikaw ay nagbiyahe? Nakaranas na ba kayo ng gano'n na kayo ay naligaw? Parang hindi pa kayo naligaw ba? So tayong lahat ay nakaranas ng pagkaligaw ng daan sa kalsada, sa mga highway. At alam nyo, isa po sa palaging nalalagay sa ating isip ay tayo ay naaalala o matatakot. Amen ba? Sapagkat kapag tayo ay naligaw, hindi natin alam kung saan tayo patuntungo. Kung saan tayo hahantong sa ating paglalakbay. Amen ba? At sa mundo ito, mga kapatid, ang ating pagkaligaw ay hindi lamang physical. Minsan tayo ay naliligaw maging sa ating spiritual. Amen ba? Sapagkat ang mundo ito na
meron tayong spiritual na aspeto, meron din mandarayang demonyo. Hindi po ba? Lalo-lalo na ngayon, ang mundo natin ay corrupted na ng tinatawag na mga deception, mga pangdarayang aral. Tikin pareho. Sabi ko nga, sa panahon ngayon, mahirap nang magkaroon at mahirap ng panampalataya. Sapagkat kung sino pa yung mga matataas na leader, ng simbahan, ng religion, doon pa tayo makakahinap ng mga hindi magaganda. Isipin mo, million followers, 1,000 followers, yun pala ay may sa demonyo. Nakikinig ko kayo. Yun pala ay may mga extraordinary activity na kung saan hindi nagagawang kasalanan ng pagkaraniwang tao. Amen ba? Tayo ay nagkakasala din, nagkukulang, nagkakamali, naliligaw, pero it doesn't mean na yung pagkaligaw natin ay hanggang doon na lang. Amen ba? Kailangan natin na sa ating pagkaligaw, tayo ay bumalik sa ating Diyos. Amen ba? Ang isang anak na naiwan ng kanyang pamilya, ng kanyang sambahayan, ay patuloy na naghahanap ng kanilang magulang. Hindi kontento ang isang anak kapag hindi niya nalaman kung saan siya nanggaling. Amen ba? The same with us, hindi tayo magiging masaya sa buhay na ito kung hindi natin alam kung ang ano at saan tayo nanggaling. At kapag hindi tayo nakabalik sa Diyos na ating pinagmulan, naniwala ko kayo, hindi tayo magiging masaya sa buhay. Kaya napakahalaga na nandito ka ngayong gabi para muling tunghayan ang napakagandang pangako ng Diyos sa atin, napakagandang biyaya ng Diyos sa mga taong kumikilala sa Kanya. Amen ba? At ang title po natin is Knowing the Shepherd, Trusting His Guidance. Kilalanin ang ating pastor at magtiwala sa Kanyang gabay. Amen ba? Magtiwala sa gabay ng Diyos sapagkat anuman ang ating kahahantungan sa buhay, sayang ang mga pagod natin, sayang ang mga effort natin, sayang ang mga bagay na meron tayo kung sa dulo pala ng ating buhay ay kapakaman. Amen ba? Kaya nga, kahit meron tayong mga responsibilidad sa buhay, meron tayong mga dapat gawin sa bahay, pansamantala, sinantabi niyo muna. Kasi mas hindi na mahalaga ang ibibigay ng Diyos. Amen ba? Palapakan natin ang ating mga. Ang teksto nito ay masasabi natin na tinatawag na figurative o sa pagpapahalintulad ng Diyos para makita natin at maunawaan natin kung paano tayo ginagabayan, dinaan niya sa tinatawag na figurative o paghahalintulad ang physical na aspeto sa pamamagitan sa spiritual na aspeto. Sabi ng Panginoon, ako ang mabuting pastor. Ito ay figurative o paghahalintulad sapagkat sa lumang tipan, ang culture noon, ay malimit ang mga tao noon ay ang kanilang trabaho ay pag-aalaga ng tupa. At alam nyo, ito ay napakamasilan sapagkat base po sa pag-aaral, ang tupa ay malimit manigaw. Alam niyo kung bakit? Sabihin niyo bakit? Kasi maikli ang kanyang paningin. Ang isa pong katangian pala ng tupa ay nearsighted. Hindi malayo ang kanyang paningin. Kaya malimit kapag walang pastor, sila ay nagkakawatak-watak. Amen ba? And the same with us, ang bilang tao, hindi malawak ang ating unawa. Napakalitid ng ating understanding. Kaya malimit ang tao'y madaya ng mundo. Amen ba? Maraming taong nawawasak ang pamilya, nawawasak ang buhay because of deception. Maraming tao ngayon na nai-scam sapagkat minsan kulang sa kaalaman ang
pagtataray ng mga taong mapaglinlang. Hindi po ba? Kasi tayo ay limitado, mga kapatid, kaya napakahalaga na makita natin yung tunay na gabay sa ating buhay. Yung tunay na magabay sa bawat isa sa atin at makilala ang tunay nating pastor. Nagiginig kayo? Isa po sa pinakamasaklap sa bahay, sa isang tahanan, yung mawalan ng magulang na nag-aalaga. Kapag ang pamilya ay nawasak na, nagkahiwalay ang mag-asawa, maaari magkawatak-watak ang mga anak. Kasi walang magagabay sa kanila. At isa po sa pinakamalungkot na pwedeng mangyari sa ating lahat, yung walang mag-aalaga sa atin, lalo na sa panahon na tayo ay nag-iilan. Hindi ba? Pero tama yung sa akin ng punong ito. Iwanan ka man ng lahat ng tao. Iwanan ka man nino man, mga kapatid. Hindi ka iiwanan na siya. At alam nyo, ito yung dapat nating ma-realize. Ito yung dapat nating ilagay sa ating isip. Na ang Diyos ay kumikilos sa maraming pamamaraan. Amen ba? Naalala ko may isang magulang na may dalang picture ng kanyang anak. At siya'y proud na proud sapagkat ang kanyang anak ay professional lang. Dala-dala niya yung picture ng kanyang anak na nakatoga. Pero alam niyo, sa paglapit na sa akin, ang kanyang hiling, Brother Chito, paki-pray over naman ang aking anak sapagkat napakasuwain. Tingnan nyo, parang kinukurot yung puso ko sapagkat I'm sure sobrang hirap at pagod at pagtsatsaga ng magulang para maging professional ang kanyang anak. Pero sa bandang huli, naghihinagpis ang magulang sapagkat ang kanyang anak ay kumakalaban sa kanya. Kung ang magulang ay nasasaktan na kung saan sa kanya nanggaling ang kanyang anak, mas labis na nasasaktan ang Diyos sa mga taong napapahiwalay sa kanya. Amen. Sabihin mo sa iyong kapatid, ayaw ng Diyos na mahiwalay ka sa kanya. Alam niyo yung ebanghelyo ng isang daang lupa at nawala yung isa. Iniwan niya yung 99 para lang yung isa. Ganun kahalaga ang bawat isa sa atin. Hindi ba? Pero minsan tayo mismo ang nagwawala, hindi tayo nawawala, kundi tayo ay nagwawala. Nawawala tayo kasi tayo mismo ang gumagawa ng paraan para tayo ay mawala sa Kanya, mga kapatid. At ang Panginoon ay may offer sa ating lahat na anumang problema mo, physical man, spiritual man, emotional man, ay kaya niyang lunasan. Amen ba? Ano ang dapat natin gawin para tayo ay mapaayos ang buhay nito sa mundo ito? Una, trusting in God's plan. Magtiwala ka sa plano ng Diyos. Pakisabi mo sa iyong kapatid, anong plano mo sa buhay mo? Sabihin mo, kapatid, anong pakialam mo? Wala naman talagang pakialam ng tao sa atin. Pero ang Diyos may pakialam sa iyo. Minsan may nagsasabi na mahal ka, tutulungan ka sa plano mo, pero ang hinihintay niya ay bumagsak ka. Hindi lahat ng tao ay may sabi na sa nabasa ko lagi sa social media, hindi lahat ng tao ay natutuwa sa magagandang post natin. Kasi ang iba hindi naman natutuwa, ang iba ay naiingit. At isang Diyos lang ang pwedeng may genie na malasakit sa atin. Ang may pinakamagandang plano sa bawat isa sa inyo. Tama sa Shaddai ang may pinakamagandang plano sa atin. Sapagkat tayo ay pwede kayo magkamali. Sige nga, ituloy niya ang palakpak niya. Trusting in God's plan. Recognize the shepherd knows what is best for your life. Alam ng Diyos ang
ang mas maganda ang plano niya kaysa plano. Tayo, ang mga plano natin, pwede pang mabulchak. Pwede pang masero, amen ba? Pero ang plano ng Diyos, kapag tayo ay nag-trust sa Kanyang guidance, ang lahat ng bagay, akala mo mali, akala mo wala kang direction, pero patungo pa lang sa Kanyang kagustuhan. Sabi ng Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Sabi niya, magtiwala ka sa Diyos ng buong puso. Huwag kang manahan sa iyong sariling kakayahan at kilalanin mo siya sa lahat ng inyong lakad. Yan ang gusto niya sa atin. And He will make straight of your path. Itutuwid niya ang ating landas, mga kapatid ko sa Panginoon. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nagkikilala ng karunungan ng Diyos na lumalampas sa karunungan natin. The knowledge of God, the wisdom of God surpasses our wisdom. Hindi kaya natin abutin ang karunungan ng Diyos, sapagkat ang kanyang karunungan ay lampas sa kaalaman mo. Amen ba? Kaya huwag mong ipilit ang sarili mong gusto, huwag mong ipilit ang sarili mong plano. Ang pakinggan mo ang kanyang plano sa buhay mo. At makikilala natin ang plano niya sa buhay natin kapag tayo ay nakaalay sa pamamaraan ng Diyos. Amen ba? Binibigyan tayo ng tinatawag na Word of God para pilot ng ating buhay. Sabi ni Rick Warren sa kanyang libro, ang ating manual ng ating buhay ay ang Biblia. Kapag may bago ng gamit, sabi ni Rick Warren, hindi mo siya kaya kapag wala yung manual. And the same with this life. Hindi mo kaya hanapin ang sira ng buhay mo. Hindi mo kaya hanapin ang liberation ng buhay mo maliban makinig ka sa salita ng Diyos. Magtataka ka, alam niyo yung mga sikat na guidance counselor, yung mga magagaling mag-advise, minsan sila pa daw yung may mga problema na hindi ma-solve. Amen ba? Yung mga counselor, mga kapatid, na kung mag-advise, very flowing sa atin. Pero maniwala kayo sa hindi, may mga problema sila sa kanilang sarili na hindi nila ma-solve. And it is only God alone sapagkat sabi nga niyan, ang pwedeng makaayos ng isang bagay, yung manufacturer na kanyang pinanggalingan. Ang pwedeng makaayos ng isang gamit, yung kumpanya na kanyang pinanggalingan. The same with this life, magiging maayos ang buhay natin kapag kinilala mo ang Diyos na pinanggalingan mo. Kapag kinilala mo ang Diyos na pinagmulan mo. We have to start with God. Huwag kang magsimula sa negosyo mo, huwag kang magsimula sa trabaho mo, huwag kang magsimula sa pamilya mo, magsimula ka sa pinagmulan mo. At pinagmulan natin ay ang ating Diyos, mga kapatid. Ang pinagmulan natin ay ang Diyos na manglilikha, mga kapatid ko sa Panginoon. Maging sa mga bagay na parang hindi natin tiyak, pwede kang magtiwala sa Diyos. Pwede kang magtiwala sa Kanya. Amen. Alam ko, bawat isa sa inyo may kanya-kanyang karanasan sa buhay spiritual. At kung pwede lang sa ating sariling lakas, huwag na tayo mawalay sa Kanya. Pero maraming pagkakataon na gusto tayong natawin ng demonyo sa Kanya ng kamay. The more na tayo ay nagsusumika, the more na nanggigigil ang kalaban. Sapagkat ayaw na ayaw niya na gumanda ang buhay mo. Kaya nung magikat mabait, isang linggo, isang araw, isang buwan, minsan inaatake tayo ng mga sorpresa. Minsan may mga mag-asawa sobrang faithful, sobrang commitment sa isa. Minsan dinayo ng kalaban at kawasak-wasak. Sapagkat wala siya ibang trabaho, kundi sirain ang buhay niya. Pero salamat sa Diyos. Alam niyo kung bakit?
Sabihin niyo bakit? Mga marites kayo. Okay na kayo mga marites, ang mahalaga marites kayo kay El Shaddai. Amen ba? Trusting God means acknowledging that His wisdom surpasses our own limited understanding. Kaya mahilig kayo sa ating akala ko kasi mahilig kayo sa akala, pero hindi naman nagagalaw. Pangalawa, not only trusting His God, but seeking His voice. Sabihin mo, seeking His voice. Hanapin ang kanyang tinig. Lalong-lalo na ngayon, kagaya ng sinabi ko sa intro, mayroong pastor na paglilang ng libu-libong tao. Hindi ba? Kaya hindi lahat ng mga preachers, ng mga pastors, ng mga matataas na hangganan ng kanilang leader ng simbahan ay pwede mong pagkatiwalaan. In that way, isang napakalaking hamon sa bawat isa sa atin, alam niyo kung ano? Sabihin niyo ano? Hanapin ang tunay na tinig ng Diyos. Sapagkat ngayon, maraming nalilila. Kapag may plano at may pangakong tig-iisang kilong bigas, sakripisyo na yung pananampalataya. May isang religion, biting-biting ka sa 5 kilong bigas. Pagkatapos ng ilang buwan na nagbibigay sa iyo ng bigas, ikaw naman ang magbibigay at maka-attendance pa. O hindi ako nagpangalan na, kung meron dito sa inyo, patawad niyo lang po. Amen ba? So we have to seize His voice. Yung simbahan natin, marami nang gustong sumira. Amen ba? Napakarami ng taon, dekada na, lahat ng baho ng simbahan ay nandoon. Pero ang tinig na nananaligay sa ating simbahan ay hindi nawawasak. Alam niyo ba sa pag-aaral namin ng tinatawag na church history, kaya dumami ang buwan na alam mo bakit? Sabihin niyo bakit? Sila hindi nagkakaintindihan. Amen ba? Lalabas yung isang pastor, tatay ng simbahan, mayroong member na 5, hindi nagkaintindihan ninyo, lalabas yung 2. Kaya dumami yung sekta. Pero ang simbahan natin, sa kabila ng madaling nananatili ang tinig na galing kay El Shaddai. Kaya napakatalino ng ating punong lingkod. Sabi niya, I was born as a Catholic and I will die as a Catholic. May documentation niya si Brother Mike, yung kaharap niya, yung mga apostles, mga bishop, tinanong siya kung may plano pa siyang lumipat ng ibang o sarili ng simbahan. Sinabi ni Brother Mike, nandito ko narinig ang tinig ng Diyos. Hindi ba ko? Ang tanging sumisira sa Diyos. Napakahalaga na maging marunong tayo. Huwag tayong magmaang-maangan. Sabi nga ni Brother Mike, huwag kayong masaktan dito ha. Huwag lang kayong maging mabait. Huwag din kayong maging tanga. Kasi pag nagtanga-tangahan tayo, dadayain tayo ng mundong mapagbilang. Ang pagiging mabait ay hindi puro ka lang ganun-ganon, kundi nag-iisip ka kung ano ang tama at kalooban ng siya. Seeking His voice is a take time to listen. The shepherd voice through prayer and meditation. Ang paghahanap ng tinig ng Diyos ay may kakayahan kang makinig. Pakisabi siya, katabi kapatid, nakikinig ka ba? Sabihin mo, kapatid, anong pakialam mo? Sa aming pag-aaral ng art of preaching, meron tinatawag doon the art of listening. Sabihin mo, art of listening. Meron nag-aaral na kaya siya rin mga plano ay bigas, yung kamatis, hindi siya nakikinig na maayos. Nasarahan ko kaya yung pintuan, nabuto ko kayo ng siya. Sometimes, nawawala yung art of listening natin. Alam mo bakit? We have many preoccupations na may natin. Nandito ka nga, but you are mentally absent.
Ang kakayahan natin na gumawa at maging marunong sa salita ng Diyos ay may kakayahan ng makinig at umunawa sa Kanyang salita. Sapagkat sa pag-uwi mo, dala-dala mo ang turo ng Diyos. Sabi ng mga pari, mga taga-Asia ay magagaling. Kasi yung mga nagsisimba, pag-uwi, pag-galing sa misa, diretso sa lamesa. Pero yung mga anak na isa ay natututo. Nagiging matapat kaya pag may problema. Praise the Lord, hallelujah. You know why? Mayroon tayong kakayahang makinig. We have the ability in the heart of listening. Ang isang preacher daw na hindi siya marunong dapat, marunong siya makinig. Amen ba? Kapag tayo ay marunong makinig, nalalaman natin yung tunay na kalooban ng Diyos. Sabi ng Psalm 46 verse 10, "Be still and know that I am God." Sabi sa Tagalog, maging kampante ka lang sapagkat alam mo ako ang Diyos. Ang pagpapakita ng tiwala sa Panginoon na kahit may problema na hindi ka nagtina, alam niyo kung bakit? Sabihin niyo bakit? Hindi mo yung problema. Problema ng Diyos. Amen. Meron na ba kayong nakita na nagka-problema, problema ka pumagi yung problema, pinamagaan sa na? Pinamagaan na sa yung problema, ang problema, yun ang problema. Sabi ng Panginoon, be still, magpakatatag ka. At mapapatunayan mo yan na matatag ka doon sa gitna ng hamon ng problema. Kaya hindi pwedeng hindi ka duman sa problema kasi ang gusto ng Panginoon subukin tayo kung hanggang saan ang tibay mo, kung hanggang saan ang tatag mo. Seeking the shepherd voice requires creating space and reflection. Sabi din po ng God, if you are encountering trials, tumigil ka muna. Magpahinga ka muna. Huwag kang magpanik. When the trial arise, huwag kang tatakbo-takbo kung saan. Kumampante ka muna. Sabi ng Panginoon siya nagsabi, be still. Alam niyo sa amin may namatay? Alam niyo ng dahilan? Alam niyo ba? Sabihin niyo ng brother. Ang dahilan ng nanay ito na namatay kasi nagsaing. Nung magsaing siya, naubos yung gas. Nung maubos yung gas, nagpanik yung nanay. Binuhat yung tangke. Di niya nalaman na hindi niya pala kaya yung tangke. Nung magbuhat yung tangke, pagtungo sa tindahan, nahimatay na tuluyan. Minsan tayo, mga simpleng bagay, siguro iisip na namin ito, mahihilaw yung kanin. Alin mas mahalaga, yung kanin mo yung buhay mo. Nakikinig ba kayo? Sapagkat inaagaw tayo ng kailangan kapag tayo ay nasa weakest point ng buhay natin. Kapag wala ka ng pera, doon ka na magbubulo ang isip mo. Hindi ka na makakatulong. Hindi ka pa nasasabi na wala ka ng laging pera. Joke lang yan. Ako nasasabi minsan, walang pera, nasasabi na tayo din. Sabi ka, pag pinatawa ka, pag pinangiti ka, humingiti ka. Pag pinatawa ka, tumatawa ka. Pero pag inulit ba yung pagkamatatawa ka ba? Hindi na, bakit? Sanay ka na. Nung mawalan ka ng pera, natakot ka, di ba? Nung mawalan ka ulit ng pera, natakot ka ba ba? Lagi ka nang nagagat, natakot. Hindi ka nasasanay. Pero kapag nasanay ka at nalaman mo na ang Diyos ay magpo-provide, God will provide. Tingnan mo ang katabi. Tingnan mo sa mata. Sabihin mo sa kanyang kapatid, God will provide. Magyayabang pa ako ng konti sa aming mga friend mag-asawa, yung kapatid ko nag-uwi ako ng isang linggo. Mga prayer natin sa ating pamilya. Yung kapatid kong pangalan ng drawing ay mga pakay, kotse, pera. Ngayon, may kaya ng aking kapatid. Pinauwi ako ng 10th anniversary ng nanay ko. Sabi ko, di mo na ako uuwi. Sabi niyo, umuwi ka, ay pag-uusapan kayo mga kapatid. Nakita ko yung pag-ascension niya sa buhay. Lagi niyang sinasabi, kung buhay sana ang mga magulang natin, sila pa yung nakasakay sa kotse. Sila pa yung nakapasok sa bagong bahay natin. Alam niyo,
ang buhay natin sa mundo ito ay hindi natin hawak. Sabi ko, ang mahalaga kung namatay na sila, ilagay na natin sa kamay ng Diyos kasi hindi naman natin hawak ang lahat ng buhay. Pero naniniwala ako sa lagay niyo niyan sa buhay niyo, masaya na sila kasi pinagpala tayo. Yung kapatid kong babae na teacher, ayaw ng nanay mamatay, tinatawagan ako ng Senata, ay dito sa Manila, umuwi ka na. Medyo hindi na maganda ang pakiramdam ng nanay natin, pero ramdam ko na magpapaalam na. Sabi ko sa kapuusahan ko, kaso di ko na rin naabutin. Yung kapatid kong teacher, sabi niya, Nay, huwag ka na mag-alala. Ibigay na dito sa Panginoon, hirap ka na. Ang dami mo ng tako, dami na rin ginasto, dami na rin pag-TPS. Kasi yung doktor na yun, sinabihan na ako, Sir Chito, yung nanay mo ay napakatindi na ng kanyang kalalagay. Lori ko sinunod sa kanila. So alam nyo, inuwi namin sa bahay, tapos sabi ng kapatid ko, naawa na siguro, sige na Nay, ibigay na kita sa Panginoon. Alam nyo, sabi ng kapatid ko, si Brother Chito, ang pabayaan, walang anak yun. Napaiyak ako nung sinabi yun. Pero true that God is good. Sapagkat iwanan ka man ng magulang mo, hindi ka iwanan ni Yahweh El Shaddai. Amen? Kaya yung mga iniwanan ng asawa ng mahal sa buhay, don't bother. Hanapin ang tinig ng Diyos. Sapagkat ang tinig ng Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon para malaman natin sa ating buhay na may Diyos na naman. Kaya ba ang mga anak nyo naaasahan nyo sa lahat ng panahon? Hindi naman, di ba? Pag may kanya-kanya ng pamilya, mas kayo pa nga ang naasikaso. Pero ang maganda sa magulang, ilapit mo sa Diyos kapag hindi ka pababayaan ng anak nyo. Amen ba? Kahit anong ginawa niyo sa kanilang mabuti, kapag may kanya-kanya ng pamilya, hindi man nila gusto, malilimit pa rin ang pagtulong. And that is the biological principle. Hindi lahat ng panahon kakay, kasi may kanya na yan. Ang kanyang mental ay forward, hindi na pupunta sa inyo. Ang kanyang isip sa kanyang pamilya, sa kanyang generation. And only God can control this life. Amen ba? Surrendering control. Sabi niyo, surrendering control. Let go of the need to control every aspect of your life. Hindi lahat ng bagay ay kaya mong kontrolin. Ang malaking nagpapahirap sa atin sapagkat inilalagay natin ang lahat ng bagay sa ating kamay. Ang dahilan ng pagkaproblema natin kasi akala mo ang lahat ng bagay ay kaya mo. Pero hindi mo alam kung hindi ka bibigyan ng buhay ng Diyos, hindi mo kakayanin. Sabi ng Panginoon, huwag kang maghambog, huwag kang magsinungaling, huwag kang magmayabang, kasi bukas babawian kita ng buhay. We are not in control of this life. Let go of the need to control every aspect of your life. Trust in the shepherd guidance, leading towards better purpose life. Sa buhay na pinakamagandang plano ng Diyos. Sa buhay na pinakagusto ng Diyos. Sabi ko nga, napakapalad natin sa ministry ito sapagkat walang araw na walang gawain. Pag hindi ka nakapunta ngayong Lourdes dito, may planters. Mayroon iba pa din, di ba? Hindi rin dito hanggang planters, limang gawain. Pag di ka din nakapag-attend, bahala ka na sa buhay mo. Amen ba? Sabi nga ni Bishop, ang Diyos, kahit walang mag-aatin sa Kanya, Diyos pa rin siya. Ang Diyos, kahit walang tao, Diyos pa rin siya. Pero ang tao walang Diyos, ewan ko lang. And that's why we have to surrender this life to Him. Isuko natin ang ating buhay sa Kanyang kapangyarihan. Sabi ko nga sa inyo, hindi yung asawa ko, pumunta kami dito sa Manila, sarili lang namin talaga ang dala. Dumating kami sa point na hindi kami nananghalian. Hindi dahil hindi kami nakapagkasikaso, kundi wala kami pamili ng pagkakas. Yung hindi ka nananghalian dahil hindi ka lang nakapagsain, hindi problema yun. Katamaran ko lang yun. Yung hindi ka nakapag-tanghalian kasi na-busy ka, walang problema yun. Kasi naagaw lang ng attention. Pero yung gusto mong mananghalian, wala kang pambili.
Nakakahiya din manghingi, di ba? At alam niyo, iyon ang pinakamabigat ng pangyayari. Pero binigyan tayo sa dalantahan ng Diyos. Sa ganung pangyayari. Para patunayan niya sa iyo na doon sa pinakamabigat na bahagi ng buhay mo, kaya kanyang mabuti sa kalagayan. Hindi ka naman aabot sa ganyang edad kung hindi ka niya tinulungan eh. Hindi ka naman magkakaroon ng pamilyang ganyan kung hindi ka tinulungan. Sa mabibigat na problema mo sa buhay, andyan ka pa rin. Sa mabibigat na suliranin mo sa buhay, lumalaban ka pa rin. Kasi nalalampasan mo. Nakaka-overload ka kasi may Diyos na nasa iyo. Sabi ni Sipon, ang totoo, hindi natin kasama ang Diyos sapagkat nasa ating mismo ang Diyos. Eh sabihin mo sa iyong kataling kapatid, hindi mo kasama ang Diyos sapagkat nasa iyo mismo ang Diyos. Hindi lang natin siya kasama, nasa atin. The power with us is being from Him. Kaya pakita natin sa Kanya na mayroon tayong tiwala sa Kanya. Sabi ng Proverbs 16:9, the heart of man plans his way, but the Lord establishes his steps. Ang puso na ng tao ay nagpagplano ng kanyang sarili, pero ang plan ng Diyos siya ang nag-i-establish sa ating lahat. Surrender and control means recognizing that our own plans desire may not always be aligned with God. Ang surrender and control pala ay ipapakita natin at nalaman natin na ang lahat ng plano mo ay minsan hindi naka-align sa plano ng Diyos. Sabihin mo sa iyong kataling kapatid, i-align mo ang plano mo sa Diyos. Meron tayong kapatid na napakalaman. Siya ay worker ng gawain sa lugar ng probinsya. Ang kanyang mga paninda ay mga alak at sigarilyo. Pero nung siya'y makunti ng kanyang negosyo ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Inabando niya yung alam nyo? Na-share ko na yan nilaki. Tumigunilaga ang tapo ng sigarilyo ng alak ng kanyang tinda. Sabi niya, Brother Chito, iiwanan ko ba ito? Hindi ko masakot. Kasi malaking halaga ang iiwanan niya. Sabi kasi ni Brother Mike, huwag daw tayo mag-negosyo din nakaalay sa kanya. But remember yung kanyang negosyo, isang grocery na napakalaki, mga karton-karton na sigarilyo at mga alak. Pero alam niya, binitawan niya yun. Nung binitawan niya yun, mayroong kapalit. Mga gapas na ripat, mga asukal, napalitan kasi pa daw na mas sabi niya, mapera na ako, wala pa akong konsensya. Kasi ang ating negosyo ay naka-align sa Diyos. Amen ba? Kahit kumakain tayo araw-araw, kapag ang ating hanap buhay ay hindi naka-align sa Diyos, kung hindi man natin mabago yan, unti-unti natin pag-uwi. Sapagkat yan ang ibig ng Diyos, mas matutuwa siya kung ang ating trabaho ay naka-align sa Kanya. Amen po ba? Kailangan ito yung dapat natin gawin sa ating buhay, mga kapatid ko sa Panginoon, na ang Diyos ay may perfect na plano sa bawat isa. Siya ang gumagabay sa bawat isa sa atin. Let us open ourselves to Him. Ako hindi pa po nakamutong sa mga nangyari sa buhay. Kasi simula ng aking mag-aral, ang daming plano. Pero as I realize, ito pala yung buhay na binigay ng Diyos. Ito pala yung plano na binigay ng Diyos. Pero kaya sabi ko nga, sa bawat pag-share, kung nandito kami ng aking sisigawan, hindi naman sa hanap buhay. Nagkataon lang na may hanap buhay siya at nag-bless din yung kanyang trabaho. At ako din ay tuloy-tuloy sa paglilingkod. Almost 10 years na ako dito sa Arizal. At ano, 11 years na. Pero salamat sa biyaya ng Diyos na nagbuwabay sa akin. Kaya mahalaga na lagi natin sundin ang ating shepherd. Lagi natin sundin ang kanyang gabay, ang kanyang daan. Naalala ko for the last, na gusto kong ikwento sa inyo, nung ako'y nag-mission sa Bicol, mayroon doon sa part ng Karamuan na yun ang mission namin. Tama-tama, nung ako'y mag-mission, malakas yung hangin.
ang nasa tiyan ko ay may mga dalang bigas. Habang kami naglalakbay patungo sa misyon, sabi ng driver ng bangka, bumalik lang. Brother, ibaba na lang kita dito sa isang barangay kasi hindi kakayanin ng ating bangka. Delikado yung bangka sa mahal. So, ang ginawa ng driver ng bangka, yung bangka na maliit. Ibinaba ko doon, maglalakad na lang ako punta sa aking mission. Kapakuhan ng lugar na yun sa bandang bulihan. Siguro mga ilang barangay ba. Sabi niya, brother, maglakad ka na lang. Sabi ko, sige po. Dala-dala ko yung bag ko, yung sapatos ko, lakad ako. Sabi ng natin ko, Tay, saan po ba ang papuntang kabakungan? Kung yung nagkakapartito dito, taga dito. At ano lang, nagkaya sa paakyan, lakad ako ng lakad. Yun pala habang ako'y naglalakad. Nagkamali ako ng daan. Kasi alam niyo sa bundok, kapag hindi na dinadaan, wala nang dinamalinis yung dahon, di ba? Mahalata naman na wala nang kasi yung mga dahon, malilinis. Sabi ko, mukhang hindi na ito dinadaan. Alam niyo, hindi ko talaga mahanap-hanap. Alam niyo, pinakamaganda kong gawin, dahil ako'y naligaw, bumalik sa aking pinagmulan. Bumalik ulit ako sa aking pinagmulan at nagtanong ako ng todo. Sabi ko, pwede niyo akong samahan. Minsan sa buhay natin, sa tagal ng paglalakbay mo, ikaw pala ay naliligaw. Naligaw mo tayo sa ating buhay, naligaw mo tayo sa ating plano, sa ating negosyo, bumalik ka sa pinagmulan, sa ating pastol ng ating buhay. Ang pastol na yun ay magtutunay at magkakabay ng landas na ating kata. Amen ba? Sabihin mo siyang katabi kapatid, huwag kang matakot. Kung ikaw man ay maligaw, sa anumang aspeto ng buhay, bumalik ka lagi sa Diyos. Kaya, tumayo na tayo. Ilagay natin ang ating kamay sa tapat ng ating puso. Tayo ay parang mga tupa na walang pastor. At ang Diyos ang ating pastor sa ating buhay. Ang ating gabay sa lahat ng panahon at sa lahat ng panahon. Kausapin mo siya sa oras nito. Kausapin mo ang Diyos at magplano mo sa buhay mo at siya ang bahala sa bawat isa sa atin.
Minsan tayo ay napapariwara, naliligaw ng landas, at hindi alam kung ano ang gagawin. Hindi alam kung ano ang ating pupuntahan. Hindi natin alam ang direksyon ng buhay natin. Pero salamat sa ating pastor. Sa pastor na gumagabay at nagtuturo. Sa pastor na nagpapaalala sa ating mga mali. Sa pastor na nagpapatawad sa ating mga pagkukulang. Sa pastor na tumutulong sa ating kakulangan. Pinapakita niya sa atin ang kanyang mercy, ang kanyang habag. Nang sa ganoon, tayo ay kanyang matanggap sa kanyang tunay na tahanan. Ilan man, gaano man ang ating pagkakamali, hindi tinatapos ang Diyos sa pagpapatawad. Ano man ang ating pagkukulang, hindi pinukulang ang Diyos sa kanyang unawa. Kaya ano man ang ating pagkukulang, ilang beses man tayong bumagsak, ilang beses man tayong mawala at mawalay sa Kanya. Ganun din ang pagsisikap ng Diyos na ikawahin natin. Pero salamat sa Kanya, binigyan niya tayo ng kakayahan na makilala ang tunay na Kanyang tinig. May tiwala sa Kanya ang ating buhay. May tiwala at iibigay ang lahat ng bagay na hindi natin kontrol. Sapagkat ang Diyos ang kami nakakaalam ng buhay natin. Sa gabi ito, lumapit ka sa Kanya. Tumulong ka sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya na hindi kaya ng ating kapwa, hindi kaya ng ating magulang, ng ating kapatid. Ang Diyos ay makikialam sa problema mo. Maniwala tayo, magtiwala tayo sa Kanya na Siya ang tunay ng ating pastor dito man sa lupa at malang sa langit. Dakilang Diyos sa gabing ito, sinusuko namin sa iyong aming buhay. Nagpapaturo kami sa iyong mga salita, sapagkat higit na mas malawak ang iyong karunungan kaysa amin. Higit na ikaw ang nagbibigay ng daan patungo sa lahat ng aming pinakako. I-bless mo ang aking mga kapatid ng mga magulang dito ngayong gabi. Pagpalain na kaming lahat unang-una sa aming mga kalusugan. Sa mga source of income na pinagmumulan ng hanap buhay, sa bawat relasyon sa aming pamilya at sambahayan, ang relasyon namin sa aming kapwa at sa mga taong kakilala natin. Pag-isip ko galing Panginoon, kagaya ng plano, isang kawan na nasa iyong harapan.